Hindi ka ba naaawa, Vice President Sara Duterte, VP Inday, na yung tatay mo ay napapahiya na sa kaka-defend sa'yo? Minsan kahit papano, 'di ba, mahalin din natin yung magulang natin, no? So ngayon, syempre, anak lang naman talaga. Anak dinipensahan ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong kanyang anak laban dito kay House Speaker Martin Romualdez. At sinabihan ba naman na yan, si Martin, gustong tumakbo yan sa mga higher position. Sige, magpresidente ka, di ba gumaganon pa si Digong? So, alam niyo naman yung issue, tinanggalan ng confidential funds, itong si Sara Duterte. Alam naman natin na lumubo yung kanyang confidential funds. Sino ba naman yung hindi magtataka doon? Imagine, kahit pandemic may confidential funds, ano yung nagtitik-tik ka sa bundok kahit pandemic? 'Di ba? Na yung mga tao noon tahimik dahil nga may virus, hindi makalabas-labas, tapos ikaw ang laki ng confidential funds mo 2019, 2020, 2021. So ganito kasi yung point dito, guys. Tinanong lang naman kung para saan yung confidential funds ni Sara Duterte. Hindi naman niya kayang sagutin, ang dami pang pasikot-sikot, tapos ang response niya, ina-attacking niyo ako, you are attacking me. Samantalang tinatanong lang kung para saan. 'Di ba? So ngayon, 'di ba natanggalan na ho ng confidential funds itong si VP Inday. So ngayon, itong kanyang tatay nag-react, naghamon. Sabi ba naman, kung gusto niyo mag-liquidation tayo, ganyan-ganyan. Gumanon ho si Digong. Ngunit sumagot si Martin Romualdez na ito yung sagot niya, panoodin muna natin tong balita. Nanindigan ng Kamara na wala silang confidential at intelligence fund at na-audit din sila ng COA. Kasunod po yan ang hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-liquidate ang mga ginasta ng Kamara sa may depensa sa anak na si Vice President Sara Duterte. Saksi, si Ma'am Gonzales. Bago po man tanggalan ng Kamara ng confidential funds ang Office of the Vice President at apat pang kagawaran, mainit na ang diskusyon kaugnay nito. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dinipensahan ng anak si Vice President Sara Duterte. Ipinakita raw sa kanya ni VP Sara ang plano sa pondo. Ayon sa dating Pangulo, pinayuhan niya ang bise na gamitin ito sa anyay PMT at i-require ang ROTC. Ayon raw niya sa anak, diretsuhin na ang Intel Fund ay para ihanda ang mga utak ng Pilipino sa insurgency o paghimagsik. Pero hindi niya idinetalye kung paano yan gagawin batay sa planong nakita raw ng dating Pangulo. Kasabay ng pagtatanggol sa anak, naghamon ng liquidation ng dating Pangulo. Liquidation daw para magkaalaman na ang pinakabulok na institusyon sa bansa ay ang Kongreso dahil wala umanong limit ang paggamit ng pork barrel funds ayon sa nakatatandang Duterte. Sabay banggit niya kay House Speaker Martin Romualdez na binubusog umano ang mga kongresista. Dapat daw ipa-audit ang mga ginastos ng Kamara dahil tatakbo raw sa pagkapangulo ang Speaker. Pati Office of the President, tinanong niya kung magkano ang ginagasta. Sagot naman ni House Speaker Martin Romualdez na audit na ng COA ang Kamara. Wala rin daw confidential o intelligence fund ang Kamara. Yan. Ayon sa Secretary General ng Kamara, regular din daw ino-audit ang gastos nito at laging bukas sa Commission on Audit. Base raw sa COA report noong October 2, walang disallowances, notice of suspension o notice of charge ang Kamara, kaya pasado ito sa audit. Ang Senado naman, binagyang diin na wala silang confidential funds ngayong taon. Ang meron, ayon si Senate Secretary, ay extraordinary and miscellaneous expenses na ginagamit para sa mga meeting, seminar at iba pang aktibidad ng Senado. Sabi pa ng Senate Committee on Finance, ino-audit din ito ng COA. At bagamat nagkaroon aniya ng alokasyong confidential funds sa mga nakaraang liderato ng Senado, hindi naman daw ginastos ang mga ito at ibinalik sa kaban ng bayan. Si President Soto, hindi niya ginamit. So siguro standby lang. Gusto nila may standby sila. Pero hindi nila nakita yung pwede naman yun. Iginit din ng komite sa Senado na hindi pa done deal o tiyak ang plano ng Kamara na ilipat ang inilaang mahigit 1 milyong pisong Confident Info Fund ng civilian agencies sa mga ahensya at programa para maprotektahan ng West Philippine Sea. Ang isang senador, tinutulan ng pagtanggal ng Kamara sa confidential funds ng Department of Information and Communications Technology dahil kailangan anya ito kontra cybercrimes. Gusto ring bigyan ng isang senador ng Confident Info Funds ang NBI Cybercrime Division. Kusa nang sinabi ng Office of the Ombudsman na ibaba sa 1 million pesos mula sa panukalang 51 million ang confidential funds nila para sa 2024. Nauna na rin nagsabi ang Office of the Solicitor General, Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na hindi nila kailangan ng confidential funds.
Mabilis namang lumusot sa komite ng Senado kanina ang panukalang 10.7 billion peso 2024 budget ng Office of the President. Meron doong 4.56 billion pesos na confidential at intelligence funds. Yan ay kahit na ano ng tumutol ang Senate Minority Leader dahil sibilyang ahensya ang Office of the President at dapat daw hayaan na ang pangangalap ng intel sa mga espesyalista. Paliwanag ng Committee on Finance, Gusto ko natin tilayan yung presidente. Kung sinabi niya kailangan yun, there are many things na even me as a senator, hindi ko alam yung alam. Kasi presidente lang nakaka-receive ng intelligence. Sila nakaka-alam. Meron siyang alam na hindi natin alam. para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. So, yun na nga, diba? Sumagot at pinagtibay naman ni Romualdez na wala silang confidential funds at nakaliquidate naman ho. So, yun na nga, napahiya na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ngayon, sinisisi niya itong si Romualdez dahil nga tinanggalan niya, diba? Tinanggalan nila ng confidential funds ang kanyang anak. Dahil nga sa pagiging sumbongera nito ni VP Inday, ngayon tatanungin ko kayo. Kayo naman ang maglabas ng salin nyo. Sige, diba total sila nag-liquidate na, naka-audit na. Ngayon, kayo naman. Bakit kayo yung salin nyo hindi kayo makapaglabas-labas? Kita niyan? Palas asked Ombudsman for a copies of Duterte's SALN. 2021 yan. Kasi yung huli mong labas ng SALN 2017 pa. For, matagal ng panahon, yung 2018, 19, 2021, hindi ka na naglabas. Bakit? May tinatago ba kayo? Kasi nakakapagtaka, mayor si Inday, presidente yung tatay niya, tapos ang may malaking confidential funds yung kanyang anak. 'Di ba? Hindi maiwasang hindi magtanong. At saka beside, 'di ba? Imagine, nagkataon lang ba? 'Di ba na mayor siya, yung anak, tapos presidente ang tatay, habang patagal ng patagal, lumalaki ang confidential funds ng kanyang anak. Tapos sasabihin, ginamit daw yun para sa pagpapaganda ng Davao, ganito, ganyan. Where in fact, kaya gumanda yung Davao dahil sa mga Chinese. Diba? Ngayon, kayo yung, binabalikan namin na kayo yung magsalita about sa confidential funds. Kasi, diba, sisi kayo ng sisi. Eh, may nag-request na nga, si Attorney Dino S. De Leon. Tinatanong na kayo. Diba? Na-request of Statement of Asset Liabilities and Network kasi sa Republic Act number 6713, may karapatan ng bawat tao, mamamayang Pilipino, na malaman ang salin nyo ng mga politiko. Pero hindi naman kayo pinupush, diba? Pero dapat, kahit hindi kayo pinupush, kasi wala namang batas na nagpupwersa sa inyo na maglabas ng salin nyo, kasi sa pa din naman ng Data Privacy Act, ito lang naman, kung wala kayong tinatago, bakit hindi kayo makapaglabas ng salin nyo? Pero ang ating Pangulo, kung utusan nyo yung ombudsman, kayang-kaya naman. So ngayon, siguro ata bago mag-end ata yung term ni Pangulong PBBM, mag-aast ata yung kanyang kampo about dito sa confidential funds, intelligence funds, sa SALN ni VP Inday. Pero anyway, 'di ba? Sisi kayo ng sisi. Bato kayo ng bato na masamang tinapay sa iba, tapos kayo mismo, 'di ba? May sariling bahong tinatago din. So ngayon, yun, pahiya. 'Di ba? Pinagmumukha niyo masama si Romualdez. Ako, I'm not for Romualdez Hindi ako fan ng mga politiko na yan kasi hindi naman ako kilala niya. Ang akin lang naman dito, ilahad ko yung sarili kong opinion without biases. So kung sa palagay nyo bias ako sa binalitang konto, edi magsilayasan kayo dito sa ating channel. Hindi ko kayo kailangan kasi ayoko ng mga taong nagpapaka-plastic. Kung iba man yung opinion mo, makinig ka na lang, huwag ka na lang magsalita. Pero kung hindi mo mapigilan din, mag-comment ka, and pwede tayong magdebate. Diba? Nakakaloka. Anyway, yun lamang ho guys, at it's me again, si Ming Malisha nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.